I discussed the grade 12 levels. Ang Philippine Politics and Governance ay isang asignatura o larangan ng pag-aaral na tumatalakay sa sistema ng politika, pamamahala at pamahalaan sa Pilipinas. So, sinusuri nito ang mga institusyon, proseso at prinsipyo ng gobyerno, pati na rin ang papel ng mga mamamayan sa demokratikong lipunan. So, ang Philippine Politics and Governance ay mahalagang pag-aaralan upang maunawaan ang sistema ng gobyerno at maging mas epektibong mamamayan na may kaalaman sa kanilang mga karapatan at tungkulin. Sa kabuuan, ang Philippine Politics and Governance ay nagbibigay kaalaman upang mas maunawaan ng mamamayan ang sistema ng gobyerno at ang kanilang mahalagang papel sa demokrasya. So, narito ang mga nilalaman ng Philippines Politics and Governance. First, konsepto ng politika at pamamahala. Ang politika ay tungkol sa pamamahagi ng kapangyarihan at paggawa ng desisyon sa lipunan. So, habang ang pamamahala ay ang proseso ng pagpapatakbo ng gobyerno upang matugunan ang pangangailangan ng mamamayan. Second, sistema ng pamahalaan sa Pilipinas. So, gumagamit ang Pilipinas ng presidential system, kung saan ang Pangulo ay pinuno ng Estado at gobyerno. So, may tatlong sangay ng pamahalaan. So, una ay ehektibo o nagpapaliwanag ng batas. Pangalawa, lehislatura, gumagawa ng batas. So, last ay hudikatura o nagpapaliwanag ng batas. Third, Constitution ng Pilipinas. Ang 1987 Constitution ang pangunahing batas sa bansa. Itinakda nito ang istruktura ng gobyerno, karapatan ng mamamayan at mga alituntunin sa pamamahala. Fourth, mga institusyon ng pamahalaan. So, kabilang dito ang mga Pangulo at Kabinete, Kongreso o Senado at House Representative at Korte Suprema. So, mayroon ding mga ahensya at lokal na pamahalaan na tumutulong sa pagtupad ng batas at serbisyong publika. Fifth, mga partido, political at election. Ang election ay proseso ng pagpili ng mga pinuno. Ang mga political parties na nagsusulong ng iba't ibang agenda, ngunit may issue ng political dynasties at vote buying na nakakaapekto sa patas na pamamahalaan. 6. Pananagutang pampubliko at good governance. Mahalaga ang transparency or accountability upang maiwasan ang corruption. May mga ahensya tulad ng Commission at Audit or COA at ombudsman na nagsisigurong tama ang paggamit ng pundo ng gobyerno. So, 7. Papel ng mamamayan sa demokratikong lipunan. So, ang bawat mga mamamayan ay may karapatan at responsibilidad na lumahok sa mga isyong panlipunan at ang civic engagement at suporta ng NGO or NGOs at people's organization na nakatulong sa mas epektibong gobyerno.